He that keepeth his commandments abideth in him, and he in him. Hereby we know that he abideth in us, by the Spirit which he hath given us. Which he hath given us. 1 John chapter 3, verse 24. What does it mean? Those who truly believe, sincerely, genuinely, truthfully, 100%, without a question of a doubt, believing and trusting that our Lord Jesus Christ is our Lord and God and one and only Savior, it means that we are abiding or living in Him. And He's with us. The Holy Spirit, right then and there, the Holy Spirit will dwell inside of us. He's going to be the seal of our salvation. And it means that once we're saved, we're already saved. Once we're saved, we're always saved. All right, we will never lose our salvation, because our salvation in the very first place is not on our hands. It is on our Lord Jesus Christ's hands. Again, not on our hands, but in our Lord Jesus Christ's hands. All right, and then we will know, co-believers will be able to know if the believer is one of the flock of the sheep. Not to prove to themselves, not to prove to anyone else, not in their eyes, especially not in God's eyes, because God knows. He's omniscient. God is omniscient. He knows what's inside your heart and what's inside your mind. So He knows already. Now, we keeping His commandments is not to prove to anyone else that we have faith. We keeping His commandments is because we are genuinely thankful and grateful to Him, because He given us eternal life even though we don't deserve it. He keep us. Even though we are unworthy, He show His face upon us. Even though we're wretched sinners, He died for us. We will become the light for the lost sheep. As we are once a lost sheep that was able to see His light because He looked for us. But anyways, that's it. The verse hits me deep. That's the reason why I'm sharing it to you. And actually, I'm sharing it to myself as well, so I could always remember it. But I'm doing my Bible reading sa Tagalog. So, Mateo. I thought I was reading KJV. Tapos na pala yung KJV kanina. And Mateo po tayo. Mateo Kapitulo 25, versikulo 14 hanggang 18. Chinek ko yung mga titles kasi ang title niya ang salita ng Diyos, ang talinhaga tungkol sa 10 alipin. Sa ESV, the parables of the talents. Sa NIV, the parables of the bags. Let me just check. NIV, the parables of the bags of gold. The parable of the bags of gold. Tapos sa NLT, iba rin eh. Sa NLT, ang title niya, the parable of 3 servants. Tapos again yung sa ESV, ang title niya ay the parable of the talents. Tapos sa Tagalog, sa ASD, ang title niya ay where is it? There you go. Ang talinhaga tungkol sa 10 alipin. So sa NLT, 3 servants. Sa NIV, bags of gold. Sa ESV, talents, parable of the talents. But anyways, may parallel verses siya sa Luke chapter 19, verse 11 to 27. So, basa po tayo, 14 to 18. Ang kaharian ng langit ay maihahalin tulad sa kwentong ito. May isang taong papunta sa malayong lugar. Let me just read it back. May isang taong papunta sa malayong lugar, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin/servants, tagasunod, at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. 15. Binigyan niya ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Ulitin ko po. Binigyan niya ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahang magnegosyo. So, talents yun eh. So, magnegosyo sa ang translation sa Tagalog. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto. Ang isa naman ay 2,000
salaping ginto at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos ay umalis na siya. 16. Ang alipin na binigyan ng 5,000 ay kaagad na umalis at ginamit sa negosyo ang pera. At tumubo siya ng 5,000. So, nadoble. 17. Ganon din ang ginawa ng alipin/servant or tagasunod na binigyan ng 2,000. So, nag-times 2 rin. At tumubo siya ng 2,000. 18. Ngunit ang alipin/tagasunod/servant na binigyan ng 1,000 ay humukay sa lupa at itinago roon ang perang ibinigay ng kanyang Panginoon. Alright. So, bibitinin natin. So, yung mangyayari after nito is bukas natin pag-uusapan. But we're just going to talk about what's happening here sa initial part ng parable. So, yung parable, nag-start siya sa 14, kahit doon sa 3 versions pa na at chinek natin. Pero dito sa ASD, yung parable ng talents is matatapos siya from 40, or cover niya 14 hanggang 30. So, yung parable of the talents, parable of the bag of golds, parable of the 3 servants ay from 14 to 30. So, may iba na yon pagka 31. Pero yun. So, yun muna i-digest natin today, yung 14 to 18. So, ano yung pinapakita ng 14 to 18? So, ang kanya-kanyang mga kakayanan. So, dito sa example na to, pag nanegosyo. Ngayon, may deeper meaning din to eh. Actually, kaka-reveal lang ni Lord ngayon lang nag-sink in. So, pero yung hindi mo na yung deeper meaning, so yung unang pagkakaunawan ko, at least yung sa akin, is connected siya doon sa let the 30s do 30s, let the 60s do 60s, let the 100s do 100s, doon sa parable of this, the soil. Yung rocky soil, good soil, yung good soil yung pinakauli, thorny soil, and 4 yun eh, nalimutan ko isa. But, kung mapapansin nyo rito, pinagkalooban kung may example dito, yung pera. So, talents. Yung talents, paano palalaguin yung pinagkaloob? Ngayon, merong nadoble. 2 dito sa 3 na to, nadoble. Pero yung isa, hindi naman nabawasan, hindi lang nag-produce. Hindi nag-produce. Actually, hindi nag-produce kasi same pa rin siya. So, kung ano yung hawak niya, yun lang din yung meron siya. Same lang. Walang nadagdag, walang nabawas. So, kung mapapansin niyo rito, may mga pinagkakalooban ng Diyos ng mga na pwedeng talents, skills, or capabilities. Tapos meron naman din pinagkakalooban ng blessings. Yung blessings, hindi lang siya financial blessings, pwede rin siya sa health. So, paano mo ginagamit yon? Kasi maganda yung susunod eh. Pero bibitin na natin. So, yun yung question. Paano mo siya ginagamit? Nadodoble mo ba siya? Or same? O nag-grow ba siya kahit hindi man madoble, at least nag-grow, or staying the same? Kung anong meron ka, yun pa rin. So, hindi ko na bibigyan ng ibang, o dadagdagan pa, yung mga nasabi ko, 9 minutes. So, medyo mabilis tayo today. Yung Bible reading natin today, medyo mabilis. Kasi, medyo didiin tayo sa susunod na Bible reading sa Tagalog, bukas. Let's just stick with this na hindi lahat ng pinagkalooban nag-grow, yung iba nag-stay, pero dito hindi naman pinakita na nabawasan kung ano yung pinagkaloob. Kung ano, sino ba nagkaloob nito? Yung tao na nagpunta sa malayong lugar. So, again, yung tinutukoy doon, si Lord yun. Si Lord. Yung pumunta saan? Sa sitting on the right hand of God. Ngayon, ito, pumasok mo naman eh, nadagdagan ko. Ano yung commandments niya? So, i-relate muna natin.
ano yung commandments ni God nung pumunta siya. So, tinanong siya ng Pharisees before, bago siya ipako sa krus, kung hinuhuli siya sa sarili niyang bibig para maano na nila, ma-unalive na siya. Ngayon, or mawala na siya, hindi dispatch eh. Actually, sa Tagalog, ma-dispatch siya. So they can remove him from the picture para sila na lang ulit. So sabi, anong pinaka mahalaga o what is the greatest commandment? Sabi ni Lord, to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Kung napag-jumble-jumble pagka hindi ko napagkasunod-sunod na maayos, pero yun. And that's the first commandment. And the second one is like unto it, to love your neighbor as yourself. Now, dito lalabas yun. Yan. Ang commandments ko sa inyo is to go and preach the gospel to the end of the world and to make disciples of all nations. So, baka napagbaliktad ko yun. Pero, ang gist nun is to go preach my good news, which is, I've already saved them, put their trust in me, and they're already saved. Tapos, guide nyo sila. Go make disciples, guide nyo sila kung paano ngayon mamumuhay. Pero hindi naman ibig sabihin na perfecto agad yung pamumuhay. Unti-unti. Tapos dadanas ng paghihirap and trial and tribulations, but they don't have to worry kasi dinanas ko din naman yan. Kumbaga ako na yung best example nyo. Pinako ako sa krus, o pinasang ko yung krus muna, o actually hinagupit muna ako, pinagtawanan, dinuraan, lahat-lahat. Dinanas ko, pinersecute ako. Pero all goods lang yan. Dadanasin nyo yan, pero huwag kayong mag-alala. Kasi ako na nga na Diyos, dinanas ko yan para sa inyo. Titiisin nyo lang. Kasi kaya nyo siya matitiis, or dapat tiisin, is yung buhay nyo dito sa lupa, yung lakad nyo, yung walk ninyo, ay magiging ilaw at magiging asin para sa ibang tao. Yung asin, yun yung magiging taste, malalasahan nila yung pagbabago ng inyong buhay. Tapos yung ilaw, makikita nila yung pagbabago ng inyong buhay na kahit nahihirapan ka na, ba't ganun? Ba't para, mas masaya ka pa sa amin, may pera kami, tapos kami yung empty pa, tapos ikaw na lumalakad ka sa kinikilala mong Diyos, tapos hindi naman sobrang gara ng pamumuhay mo, pero I mean yung magara, hindi yung magarbo, hindi awesome sa mata ng tao, pero ba't napakasaya mo, tapos napaka-peaceful mo. Doon pa lang, hindi mo pa sinishare yung gospel, na-attract mo na yung lost sheep. So makakabalik yung lost sheep. Makakasama dun sa flock of sheep. Tapos pagka lahat ng lost sheep, narinig na yung gospel, nakabalik na sa flock of sheep, darating na ang Panginoon, second coming na. Kaya go preach the gospel. Ngayon, bakit mo pinipreach yung gospel? Bakit pinapapreach ni Lord yung gospel? Extend ko na medyo mahalaga. Bakit pinapapreach ni Lord yung gospel? Kasi nga, part yun ng commandment, to love the Lord your God. Bakit mo mamahalin yung Panginoon? Para maintindihan mo kung paano ka niya minahal. Ngayon, pagka na-realize mo na kung gaano yung ginawa niya para ipakita sa iyo pagmamahal, matututunan mo na yung totoong pagmamahal. Unconditional love. Ngayon, yung unconditional love na yun, magre-reflect naman yun. Magiging salt and light pa rin yun. Papunta dun sa mga tao to love your neighbor as yourself. So, how can we love our neighbor as ourselves? What is the most important? After you've received God as your Savior and received eternal life, maunawaan mo yun yung pinakamahalagang bagay dito sa mundo. Kung magbibigay ka lang din ng regalo sa kapwa mo, ano yung pinakamahalagang regalong pwede mong maibigay? Na yung sobrang sasaya ka. Buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan, hindi manggagaling sa'yo. Magiging messenger ka lang nung buhay na walang hanggan na galing sa Diyos. Kasi ang buhay na walang hanggan galing sa Kanya. At yung salita ng Diyos ay siya. So, mangyari, i-deliver lang natin yung message. Ngayon, hindi natin kilala. Ito pa yung deeper meaning nun. Bakit go preach the gospel to the end of the world? Kasi hindi mo naman kilala kung sino yung goats, tsaka kung sino yung lost sheep. Pero ang goal natin, ang commandments na pina-follow natin kay Lord, is makarating yung good news niya sa lost sheep. Dahil hindi natin nakilala kung sino yung lost sheep tsaka kung sino yung goats, just share the gospel. Tapos, huwag tayong mag-alala
na hindi niya tinanggap yung gospel. Maliban natin. 2013, nung narinig ko yung gospel. 2024 ako na nag-sink in sa akin. 2024, 2025. 2024 nag-sink in mga August, October siguro. Nalimutan ko na exactly. Tapos nagsimula ako ng lakad ko. Ganun din, mga ganun buwan. 2024. August, October. Nagsimula na akong lumakad nun. Unti-unti ko na siyang hinanap lalo. Tapos unti-unti na akong nagutom sa salita niya. Tapos, yun na, mahigit 1 taon na ako sa walk. Pero doon sa church na inatinan ko, magwa 1 year pa lang sa March 29. Pero malaking bagay din yung, yung church sa pag-grow lalo or paglapit pa lalo sa Panginoon. So, importante yung church, importante yung community. Walang perfect church, but hanapin nyo na lang yung church na scripture, sola scriptura, scripture alone. Kasi pagka may nilagay nila yung sarili ng tradition or yung sarili nilang pag-iisip at kagustuhan, desires, pag hindi ka nagpa-member sa amin, hindi ka saved. Kasi ang gusto nilang ma-secure sa congregation nila. Yun naman yung meaning. Hindi lang nila sasabihin sa'yo direct kailangan ka namin dito sa church namin. Kailangan namin tumaas yung numbers Tignan nyo to para ma-check nyo kung ang higher authority ng church is the Word of God. Kasi, bakit kailangan the Word of God yung higher authority? Hindi yung tradition, hindi yung idinagdag nila. Kailangan yung Word of God. Kasi, the Word of God is God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Singit ko na lang po ito And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. That's the reason why the Scripture should be the highest authority. Because the Scripture is God. He lived Himself unto us nung umakyat siya sa kanang kamay ng Ama. At hindi lang din yung Scripture, yung naiwan, but do sa believer, maninirahan din yung Holy Spirit. The Holy Spirit will testify of the truth and will guide us to the truth. And sabi ni Lord Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. So the Holy Spirit will gonna point us back towards the Scripture. Now, pagka sinabi nung congregation, nung church, nung leader ng church, pag hindi ka nagpunta rito every Sunday, di ka masasave. Pag hindi ka nagpabaptize dito, di ka masasave. Pag hindi ka nag-tithe ng 10% ng monthly income mo, hindi ka masasave. Pag hindi ka nagbasa ng Bible, di ka masasave. Pagka hindi ka nag-X, Y, and Z, di mo ginawa itong pinapagawa namin X, Y, and Z, hindi ka masasave. Wala po sa Scripture yun. Magandang gawin yon. Don't get me wrong. Kalugod-lugod sa Panginoon yon. Ang hindi kalugod-lugod sa Panginoon, pag binilang mo yon, na co-equal sa finished work niya. Kasi sinasabi mo sa Panginoon, without you even saying it to Him, na hindi enough yung ginawa niya, kailangan ko i-add to. Kasi bakit? Kasi sabi nung nagsabi sa akin. So anong point of view na pinapakita ko sa inyo? Trust the Word of God. The Word of God is not changing, but the heart keeps on changing because the heart is deceitful above all things and desperately wicked, who can know it? Tignan niyo to. Kung tatanggalin niyo yung pera doon sa preacher, tapos pinipreach tapos pinipreach nila is si Lord. Kay Lord yun. Pero pagka yung pagpapalaki, puro numbers yung nagiging priority. Tapos, requirements na yung numbers. Check nyo yan. Ano yung agenda? Ano yung benefit dun sa church? Okay yung okay mag-grow yung church. Pero mas maganda mag-grow yung church sa salita ng Diyos. Hindi yung pipilitin yung tao. Manipulation kasi yun. Si Lord nga, hindi nga nag-manipulate Hindi niya nga sinabing, ito yung pag-ibig ko inyo na yan. Hindi niya ginawa, wala kang choice, tatanggapin mo yan. Hindi niya nga ginawa ganun. Hinayaan niya nga mag-decide yung tao. Kasi, mas gugustuhin ni Lord na mapunta sa heaven is yung piniling pumunta sa heaven, hindi yung napilitan lang. Hindi yung napilitan lang. But pinili na pumunta sa langit, na makasama ang Panginoon. Kasi ibig sabihin nun, na
naunawaan nila kung gaano sila kamahal ng Panginoon. Kaya mas gugustuhin nilang kasama yung Panginoon kaysa mapalayo sa Panginoon. Alright, 20 minutes na. Sorry guys, napahaba tayo. Pero nabasa ko naman lahat, no? Nabasa ko naman lahat, 14 to 18. Okay. God bless you guys. Keep safe. I'll be seeing you tomorrow. Pero bago natin sabihin yung bye for now, kung meron naputol yung chain of thoughts ko, medyo nabitin dun sa pinupunto ko, tutuloy ko na lang kung sakaling may tutuloy ko. But I think, I'm praying and hoping na nag-gets nyo yung point of view na sinasabi ko. Na, eto na naman, dadagdagan ko na naman. We will bear fruits. Yung fruits, hindi yun para ipagyabang or ipakita sa tao na, oh, may faith ako, may faith ako, may faith ako. But yung fruits, yun yung gagamitin ni Lord na testimony niya sa buhay mo para ka magsilbing ilaw at asin. Para yung mga nawawalang tupa, yung lost sheep, makabalik through the light na magre-reflect through you. Yung light na yun, si God yun, magre-reflect lang through you kasi ikaw yung messenger. Parang magsalamin ka ngayon, napababandahin ni Lord, analogy, napababandahin ni Lord yung ilaw niya mula sa'yo, papunta dun sa lost sheep. Tapos yung lost sheep naman, dahil asin ka na rin, malalasahan nila na, oh, ganito pala yung pagmamahal ng Panginoon. Sobrang warmth, sobrang caring, sobrang loving. Pumikit ako kasi gusto ko yung salita niya lang, yung madinig nyo. Anyways, bye for now. Doon tinapos no? Kita-kits.